Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Gemini. Paano mensahe po ninyo? Napakagandang energy nito. The world, no? Excited kayo dito, celebrating. Yung ganon. Kasi nanggagaling talaga kayo dito sa isang sitwasyon na you work so hard, no? You work so hard for this and you have accomplished it. Ngayon, you have come to to completion na, no? Kung ano man itong proyekto, trabaho, pag-aaral, whatever it is, matatapos niyo na or natapos niyo na sa ngayon. Kaya masaya na siya, 'di ba? She's celebrating, she's looking up sa heavens kasi parang she's expressing her gratitude, no? Na natapos na niya kung ano man itong kung ano man task ito, no? Long-term task na nasa balikat niya, natapos na niya with flying colors. Kaya sobra-sobra ang kanyang pasasalamat, no? And now is the time for success. Now is the time for achievement, for accomplishment, Gemini. This is a time also for celebrating your successes, no? Kasi pag nagsa-celebrate tayo ng ating tagumpay, 'di ba? Anumang klaseng tagumpay man 'yan, pag nagsasaya tayo, that is one way of showing our gratitude then, no? Sa divine universe. And you are on to the next dito, Gemini. You are closing some chapters in your life dito and you are heading towards a new. No, you are heading towards a new phase in your life. Kaya dito, dahil galing kayo sa tagumpay, mas marami kayong wisdom na ngayon na bit-bit with you, mas marami kayong lessons learned dito na bit-bit na makakatulong sa inyo sa bagong journey ninyo. Mas marami kayong inspiration and motivation na bit-bit dito with isa sarili ninyo, Gemini, no? Kaya excited, no? Mas excited kayo sa ngayon dahil marami kayong natutunan sa recent and sa past ninyo, endeavor ninyo, no? Na yan ay mas magi-inspire pa sa inyo dito sa bago ninyong gagawin. We have the Empress energy. Ang iba sa inyo dito definitely is going to start a family, no? Kasi dito din sa world energy, meron ditong pagle-level up ng relationship, no? Ninyo kung nasa established relationship na kayo. With the Empress energy, this indicates na ang iba sa inyo dito siguro manganganak na or nagbubuntis or magbubuntis pa lang, maaaring ganon, no? This is a very nurturing energy, no? This is a very nurturing energy. This is also an energy of creation, of new beginning, yung ganon. So, most likely, diba, you are giving birth to a new baby, you are giving birth to a new level ng inyong commitment with your person, yung ganon ba? Kung hindi naman kayo yung manganganak or magbubuntis, maaaring yung person ninyo, if not, maaaring isang taong napakalapit sa puso ninyo, napakalapit sa buhay, sa inyo, no? Gemini. And also, this is about prosperity and abundance din. So, most likely, may mga opportunities dito na parating sa inyo that is going to bring forth prosperity and abundance din sa inyo. So, napakaganda. Napaka-nurturing energy din ito, Gemini, kaya maaring ang iba sa inyo dito talagang hands-on sa pangangalaga sa pamilya, sa mga mahal ninyo sa buhay, maaring yun din ang trabaho ninyo, caregiving, no? Maaring ganon. We have Four of Swords. Pagod na si Gemini. Pagod na ang iba sa inyo dito, no? At maaaring may mga pananakit ng tiyan, pananakit siguro may acid reflux ang iba sa inyo dito, Gemini. Maaaring inaatake kayo ng acid reflux ninyo at this time. So, siguro ganun ang ganap, ano? And siguro dahil super stressed out na ang iba sa inyo. Maaaring na-stress kayo, physical stress or mental or emotional stress siguro ang ganap ng iba sa inyo. Kaya, ayun, so parang inaatake siguro kayo ng sakit ng tiyan ninyo, no? Posible din, Gemini, na sa sobrang dami ng ginagawa ninyo,
at hindi kayo nakakapagpahinga, hindi kayo nakakapag self-care. Kaya this is a calling for you na magpahinga naman kayo, no? You really need to bring the balance back sa buhay ninyo. Hindi lang kayo magfo-focus sa trabaho, hindi lang kayo dapat nagfo-focus sa obligasyon, responsibilidad ninyo. At all times, you also need to put your well-being on top of your priority dapat. Para kahit marami kayong gagawin, kahit marami kayong obligasyon o responsibilidad, marami kayong dapat isikasuhin, but when you are on top of your health, makakasiguro kayo na you will be on top of your game. So kahit gaano pa man kadami ang nasa plate ninyo na kailangan ninyong gawin, you can do it kapag malakas ang katawan ninyo, pag maganda ang inyong pakiramdam, okay? We have 5 of Swords. Ayan, so sabi dito, you can't be right all of the time. Diba? Siguro meron kayong hindi pagkakaintindihan dito with another person. Maaaring kaibigan yan, kapamilya, posible din nakatrabaho, you are not on the same page. Siguro, no? Kaya siguro din, isa ito sa dahilan ng stress ninyo. No? Maaaring isa ito sa dahilan ng hindi magandang pakiramdam ninyo. Kasi syempre, diba, kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan with another person, diba, sumasama pakiramdam natin, nai-stress tayo somehow. Siguro ganun ang ganap dito. Kasi yung parang, there could be a realization dito for some of you din, na hindi sa lahat ng oras kayo lang yung tama, hindi sa lahat ng oras kayo lang yung dapat masunod, yung ganun ba, no? So, it feels like to me na sa pagmuni-muni ninyo dito, sa pagpapahinga ninyo, maaaring mag-come up yan, no, sa isipan ninyo, no, na marirealize din ninyo na sometimes you also have to listen rather than speaking, no, yung ganun. So, what else? We have Queen of Swords. Ayan. You need to, speak your truth. You need to speak up. You need to put your thoughts and your feelings into words para marinig, no, ng mga tao sa paligid ninyo kung ano man yung saloobin ninyo. Kung ano yung kailangan ninyong sabihin, 'di ba? Hindi naman lahat ng tao na nakakausap natin marunong din makinig, or marunong din magbasa na kung anong naiisip natin o kung ano ang laman ng isip natin. Kaya sometimes we really need to, or at all times we really need to put our thoughts and our feelings into words para maintindihan tayo, hindi ba? So, final message ni Gemini, angel number 1414, light up. Ayan, mood swings. Siguro, inaatake ng mood swings ang iba sa inyo, Gemini. You also need respect, and like other people, they also need respect, no? Maaring yung problema na to, no, with family situation. Maaring family member ang hindi ninyo dito. Parang isang kapamilya, yung meron kayong hindi pagkakaintindihan, yung ganon. Focus on your needs, desires, and hobbies. Everything is more accessible with a light attitude. You will be blessed with new opportunities, a new friend, or an addition to your family. Wow! Ito yun, yung Empress, welcoming a new baby, no? Good vibes will speed up the process. Ayan. So, kapag tumaas na yung vibration ninyo, kapag nagkapagpahinga na kayo, may babalik na ninyo yung sa balanse ang sarili ninyo, magiging masaya na kayo dyan, mas mapapanatag ang inyong kalooban, mas makakapag-isip kayo na magandang gawin, lalo-lalo na sa sitwasyon nito na 5 of Swords, and with that, mas tataas ang vibration ninyo. You will be happier, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Libra. We have Ace of Wands. Napakagandang energy. Don't you see how your passion makes you glow? Parang ngayon, meron kayong opportunity dito na you're going to embrace ngayon, and this is an opportunity wherein yung
passion ninyo, whatever it is that you love to do, yun ngayon ang ma-highlight, kumbaga. That is going to be on display sa ngayon, kaya excited kayo. Masaya kayong simulan ang kung ano man ang bagay na to. Masaya kayong i-embrace ang bagong opportunity na ito. What else? We have King of Swords. Ayan. Ang iba sa inyo dito, maybe kailangan ninyo dito ng input ng iba. No? Maaaring advice ang kailangan ninyo dito. At makakatulong siguro yan dito sa kung ano man ang opportunity na to na Ace of Wands energy. So, maaaring opportunity ito for a new career, for a new trabaho or negosyo na kung saan i-display ninyo dito or magagamit ninyo dito yung passion ninyo, and maybe you need guidance, no, from experts, kumbaga sa kung ano man linya na yan ninyo, no, kung ano man ang talent ninyo, ano man ang gift ninyo or skills ninyo dyan. So maybe you are seeking for advice dito or seeking for guidance and enlightenment from the experts, no. What else? We have Seven of Cups. Ayan, there's a lot of opportunity. Libra talaga. Ang dami-daming opportunity, ang dami-daming options siguro na nasa inyong harapan sa ngayon. But definitely, mamimili talaga kayo dito ng isa lang, no? At ito yon, makukuha ninyo what you really love to do. Pero parang ano dito, kailangan ninyo na mamili talaga, kailangan ninyong pag-isipan. So you really need to weigh things out dito, no? You need to dig deeper on each opportunity na to. Kasi hindi naman lahat ng opportunity, 'di ba, ay talagang ito yung best para sa iyo. Kasi ang dami nila, so kailangan ninyong mamili kung ano yung pinaka-best para sa iyo at this time, So kung nalilito kayo, you may tune in to your intuition dito dahil lagi-lagi, your intuition will not fail you. Your intuition will lead you to the best option, will always lead you to the best direction, Libra. What else? We have Seven of Wands. So, meron tayong dalawang 7 and this is synchronicity, Libra. I suggest po, please look up for the meaning of number 77 for more guidance, no? Kasi yung 7 also is a very lucky number, no? Kaya, for sure, yung swerte ninyo, doble, no? Kumbaga, magnified yan kasi meron tayong dobleng 7. Sa 7 of Wands naman dito, maybe, ang iba sa inyo, yung parang, ang napipick up ko dito, mukhang inosente naman kayo, wala naman kayong ginawang hindi tama or hindi maganda, pero maybe dahil sa marami ang naiinggit sa inyo sa kung nasaan man kayo sa ngayon, marami siguro kayong blessings, opportunities na dumadating, maganda ang posisyon ninyo sa trabaho o yung estado ninyo sa buhay sa ngayon, kaya marami siguro ang naiinggit sa inyo, kaya they are trying to do something para ma-take down kayo sa inyong posisyon sa ngayon, kung nasaan man kayo. But, you know what, Libra? Alalahanin ninyo na wala namang masamang balak, ang nagtatagumpay. Kaya, just pray for them, focus on yourself, focus on what you are doing, stand your ground, stand for you what you believe in, as much as wala naman kayong ginagawang hindi maganda para sa iba, then rest assured that you will be safe, you will be safe, you will be protected, kasi 'di ba yung mga taong yan na alam mo yun, naghahanap lang ng drama sa buhay, naghahanap ng karamay, yung mga ganun ba, they don't deserve your time, they don't deserve your panahon, 'di ba? Kaya pagdasal nyo na lang sila na magkaroon din sila ng enlightenment, at tigilan ka. 'Di ba? Wala ka namang ginagawang hindi maganda towards them, kaya you deserve peace. Kaya as much as possible, choose your battles wisely. Okay? Kasi may mga laban sa buhay, may mga battles sa buhay na kailangang harapin, meron din namang kailangan deadmahin. So, use your own judgment and discernment on the situation. Kung kailangan ninyong labanan, lumaban, then lumaban kayo. Pero kung alam nyo namang waste of time lang yan, waste of your energy, then dead man na lang. Diba? So what else? We have Justice energy. You will get what you deserve. Libra.
Kung ano ang para sa'yo, this is your energy. Kung ano ang para sa'yo, yan ang makukuha ninyo, no? Kung ano yung klase ng energy na pinutot ninyo into the universe in the past, that is exactly what is coming back. Kasi the justice energy is also karma, no? Karma at play. Kapag lumabas si justice energy sa reading, karma is at play. Kaya kung ano yung ginawa ninyo in the past, kung ano magandang energy na pinutot ninyo sa universe, asahan ninyo, yan ang babalik din sa inyo at this time. Okay? Balance will be back in your life as well, Libra, kaya magiging maayos din ang lahat. Magiging maganda rin ang inyong sitwasyon sa ngayon. Parang magkakaroon kayo dito ng opportunity to start fresh sa buhay ninyo on a clean slate. Yung ganon, no? Magiging maayos din ang lahat. So, final message ninyo is 1011, angel number 1011, take action. Yan ang sinasabi sa inyo dito. There is hope dito sa puso ninyo. Buhay na buhay ang hope sa puso ninyo dito that everything will work out fine, everything will be in order, yung ganon. There is a new beginning energy, fresh start, diba? Ace of Wands, no? This is an ace, so this is a new beginning energy. So, definitely, meron talaga kayong sisimulang bago dito, no? And as you grab this opportunity din ng 7 of Cups, you know, you are heading towards a fresh start talaga, no? This is a call to action to move forward. The sooner you get going, the sooner you will accomplish what you set out to do. Syempre, di ba? Kaya, wala nang procrastination dito, Libra. Ang iba sa inyo talagang kapag naisip ninyo, handa na kayo to start fresh, to start anew, then you're going for it. Those with patience will eventually reap the rewards of their perseverance. Ayan. So, patience talaga, you know, is a virtue, hindi ba? Patience also will pay off for some of you right now. Kaya yung sobrang pagsisikap ninyo, pagtsatsaga ninyo in the past, maaaring you've been waiting for so long, di ba, para sa inyong tagumpay. And your patience is going to pay off sa ngayon. You are receiving the reward of your perseverance. So, good luck po. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Aquarius ay Ace of Pentacles energy. Ayan. So, Aquarius, this is an abundant opportunity coming in sa buhay ninyo sa ngayon. Maaari. Napakalaki ng pentacle, ano? Kung nakikita ninyo yan, napakalaki. Parang ang lapit-lapit ninyo. Ang laki-laking tignan dahil parang it's right before your eyes na, no? Kaya magnified na ang tingin ninyo dyan sa pentacle na yan. So, abot kamay nyo na, no? Yung swerteng ito sa pera, opportunity na to, no? Ang lapit-lapit na. Yung parang, pwede nyo nang hawakan, no? Within your reach na yung energy na to. At saka, this could be a new money path, no? This could be a new job, an opportunity for a new career, an opportunity for a new business venture, yung mga ganon. Maaari din na meron ditong inheritance na ibibigay sa inyo. This could be also a windfall of money. This could be also a win, no, sa lottery or sa any game of chance. Alam mo yun, yung mga ganong, along those lines, no, maaring mangyari sa iba sa inyo, Aquarius. But of course, syempre hindi ito magre-resonate sa lahat, diba? Kasi hindi naman ito one-on-one reading. This is a general reading. So, yung energy na sasakto sa inyong mga sitwasyon, then take this message. Otherwise, leave it for someone else, no? But definitely, yun ang mga maaaring mangyari, no? Sa inyo, Aquarius, depende sa inyong sitwasyon. At kung saan man manggagaling ang mga financial opportunities and financial blessings na ito, Aquarius, regardless, no? Kung saan manggagaling, gaano kalaki ang parating na pera sa inyo, that is going to give you an opportunity to change, no, your financial landscape. Yan ang magbibigay sa inyo dito ng pagkakataon na makaluwag-luwag na kayo sa pera, magkaroon na kayo dito ng pagkakataon na ma-enjoy ninyo ang prosperity and abundance, no? There will be financial
problems or hiccups din dito na masusolusyonan ng opportunity na to, ng financial opportunity na ito. So, we have Page of Wands. Ayan, napakagandang balita ang parating sa inyo dito kasi ano naman ang mga balitang ito, this could also bring you to a new money path. This could also bring you to a new opportunity na pagkakakitaan ninyo or magdadala sa inyo ng bonggang-bonggang kaperahan din. No? Kaya excited dito si Aquarius. This is an opportunity na magbibigay din ng pagkakataon sa inyo na magawa ninyo kung ano yung nagpapasaya sa inyo. Kung ano yung nag-spark ng passion ninyo. No? Yung ganon. What else? We have Nine of Pentacles energy. Beautiful energy. Aquarius, Nine of Pentacles is about financial comfort. So, definitely, maaring isa na to sa source ng inyong pera. No? Sa ngayon, mararamdaman nyo talaga, ma-experience nyo na yung saya, yung sarap ng bunga ng inyong pagsisikap, ng inyong pagtatrabaho, ng inyong pagnanegosyo, yung success ninyo. Diba? Ito na yun, yung financial reward, no? Doon sa inyong perseverance. And financial comfort, ito yung mararamdaman ninyo. Prosperity and abundance, yun din ang mararanasan ninyo with this energy. Kaya napakaganda, no? Pahinga din kayo, no? Magpahinga din kayo sa ngayon na you're going to reap the rewards of your hard work. You deserve to rest, no? Kahit saglit lang, magpahinga muna kayo at i-savor ninyo, i-enjoy ninyo yung reward na to, yung financial reward na to, no? Ng inyong pagsisikap. So, we have Ten of Swords. Tens represents endings and beginnings. No? Dito sa Ten of Swords, babalak na kayo dito or ang iba siguro sa inyo, you're heading towards a new beginning na maaaring binuran nyo na dito yung alaala ng inyong nakaraan na nagpahirap sa inyo, nagpasakit ng inyong kalooban. This is a stabbed energy din no? Kaya nasa likod yung mga swords kasi parang nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga in the past. Kung ano man ang, whatever this Ten of Swords represents for you, talagang stabbed in the back, no? Yung naramdaman ninyo. Parang may nag-traitor dito sa inyo, may nanloko sa inyo dito, ang tawag dito, yung may nanira sa inyo, yung ganon. Maaring na-cheat kayo dito, maaring napagsinungalingan kayo dito, nasaktan kayo, in other words, nasaktan kayo dito ng todo-todo, whatever this Ten of Swords represents for you. And maybe, na-harbor ninyo yan sa puso ninyo for quite a while, at ngayon, you know, parang you're going to realize na ngayon na tama na. I will not allow whatever this is, na kung ano man ang sitwasyon na nagpahirap sa inyo, to prolong, 'di ba? The effect of the pain, 'di ba? Na dinulot doon sa iyo. So ngayon parang babangon ka na, no? Lilinisin mo na ngayon ang path mo at tatanggalin mo na sa puso mo, sa isip mo, sa energy field mo yung negative energies na dinulot ng kung ano man ang sitwasyon na yun na nagpahirap sa inyo in the past, and you are ready to embrace new life. You are ready to start fresh sa buhay ninyo dito. Tatanggalin mo na ano man yun, bagahe sa dibdib ninyo, emotional wounds, emotional pain, resentments, anger, you know, you are ready to forgive. You have accepted siguro the fact that nangyari ang mga nangyari for a reason, you know. Maybe you have forgiven those people na nakasakit ang inyong damdamin, kaya you are ready to forgive, you are ready to move on with your life and start fresh, no? So this is really good kasi this is your revenge, no? Sa kanila. You're not doing anything na masama, pero this is your revenge, yung pagbangon, no? Yung pagbangon, ito yung revenge mo. Ito yung handa ka nang magsimula ng bagong buhay, masayang sitwasyon, masayang buhay, peaceful, harmonious, yung ganon. So, ito yun yung premyo mo, kumbaga, sa sarili mo, babangon ka nang muli. You're giving yourself an opportunity to live a new, peaceful, harmonious, and happier life. So, congrats, Aquarius.
We have good luck charm. Ayan. So, my good luck charm, siguro kayo na ginagamit. Aquarius, may pampaswerte, may pampalakas ng kalooban, yung mga ganun. So, whatever it is, maybe ito din siguro yung nakatulong din sa inyo somehow. Yung energy na bit-bit din ng good luck charm na to, maaaring yun din yung nakatulong sa inyo para makabangon kayong muli. Maiba yung perspective ninyo, no? Yung ganun ba? So, tignan natin kung ano ang ganap for Aquarius. Let's see what is your final message for today. We have angel number 0707. There is compromise. No? There is forgiveness, empathy, yung ganon. So, sabi dito, let go of what no longer serves you. That is what you're doing, no? With the Ten of Swords energy, tinatanggal mo na, nililinis mo na ngayon ang inyong sarili. Stop holding on to grudges. Ito na nga ang gagawin ninyo. Tatanggalin nyo na yan. Mga bit-bit ninyo sa dibdib. Express your emotions and aim towards a compromise. Where there's a lack of understanding, it's best to just move on. The truth will set you free. No? And it will make you really happy. Aquarius. Good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.